Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right on time. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at pining-pining programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lang ang sinimpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako si Percy ka, magaling talaga. Kaya talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasalubin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi
Dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. At syempre po, gaya ng dati mga kaibigan, muli tayong tatalakay ng mga paksa na ating pag-uusapan ngayong gabi. Tayo po ay sabayang napapanood sa ating pong live streaming sa FB. At sa mga nanonood ng ating palatuntunan sa gawing kanan, meron po tayong chatroom. Maaari pong itype ang mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At dito po naman sa ating himpilan, meron din po tayong linya rito ng ating telepono o cellphone number kung saan maaari po kayong mag-text. Maaari din po kayong tumawag para po sa inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915 7070625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Katakot-takot na pork barrel po ang nabulgar mga kaibigan na nakapaloob sa 2021 budget. Yan po ang ibinulgar ni Senator Ping Lacson. Nakapanlulo mo ano po? Ito po ay sa harap na nangyayari ngayong dinadanas ngayon ng ating mga kababayan na sinalanta ng bagyo. Bilyon-bilyon mga kaibigan, isang congressman lang, isang district, ha? Katakot-takot na pera. Ang pinakamababa kulang sa 700 bilyong piso ang pork barrel ng congressman. At ang iba pa ho nating pag-uusapan ngayon mga kaibigan, ito ho, paano tayo gagawa? Ha? Alam nyo kung tutuusin, hindi dapat tayo nakakakita ng mga Pilipino na walang bahay. O kaya kung mapinsala man ng bagyo ang kanilang bahay, ay kayang-kayang matulungan ng gobyerno. Kung gugustuhin lamang po at hindi magnanakaw ang mga nakaupo sa gobyerno. Mangyayari po yan pag ako na presidente ng Pilipinas. Bigla hong kumambyo mga kaibigan ng palasyo tungkol dito sa sinasabing tatanggalan ng pondo ang University of the Philippines. Natakot ba? Alam nyo, dito lamang sa napakatabang infra allocations para sa mga congressional district na nadiskubre po sa ginawang pagbusisi ng Senado sa pondo para sa 2021. Diyan po'y nagsalaksak ng katakot-takot na pondo ang mga congressman. Dito pa lang ho mga kaibigan
malalaman na ninyo kung gaano kawawalang hiya ang mga nakaupo sa pamahalaan. At wala talagang sinseridad, ika nga po, na tulungan ang ating mamamayan para ang bansa natin bumangon. Ipaliliwanag po natin yan ngayong gabi, ano po? At bibigyan natin ng comparison kung bakit sa ibang mga bansa ang mga mamamayan nila ay kahit dumaan sa anumang sakuna at kalamidad, sila po ay mabilis na nakakabangon. Dito daig pa ho ang sinapak ni Manny Pacquiao hindi na makabangon Ito ho ang sabi, mga kaibigan, ni Senator Lacson, kanyang ibinulgar na yung huge o napakalaking infrastructure allocations para po sa congressional districts sa ilalim ng 2021 budget na merong allocations para ito sa 220 distrito na umaabot po sa 1 bilyon. Ang pinakamataas dito ay 15.3 billion. Isang congressman yun isang congressional district, 15.3 billion. Paano babangon ang sambayan ng Pilipino? Dito nyo makikita kung gaano ka magnanakaw ang mga nasa kamara at nasa legislative, mga mambabatas. Kaya naman itong si Lacson nasasabi niya ito sapagkat hindi ho siya kasama sa kumikita sa pork barrel. Ginaya niya si Mayor Lim. Ang totoong, ang original na hindi kumita ni Singkunduleng ay si Mayor Alfredo Lim nung siya po ay naging senador. Ito ho ang ibinulgar ni Lacson sa Senate plenary debates nung pinagdebatihan po itong budget para sa Department of Public Works and Highways and Robbery. Ayon daw po sa mga source ni Lacson, itong House of Representatives, mga kaibigan, ay ano sabi rito? Ay meron sila ang merong gawa o sila ang nasa likod na nagprepara at naghanda nitong listahang ito. So, hindi raw niya sinisisi ang department o ang DPWH nung ito'y lumabas lumabas na ganito kalaki ang pondo sa Public Works and Highway robbery. Kasi yung Public Works and Highway, mga highways, pupunayin na naman tayo, United Nations, kasi raw mga bansa. Pero nagpapasalamat na rin tayo, importante naman minsan sa atin, yung maintindihan madali, tsaka tao lang tayo, nagkakamali, nawawala ng S, di ba? Yung iba naman sumusobra sa S. Lahat ng sabihin may S, di ba? Ito, importante na ipapaliwanag natin ang issue at naiintindihan natin. Kasi may mga tao, marunong magbasa, hindi nakakaintindi nung binabasa niya. At kung maintindihan niya man yung binasa niya, mali naman ang pagkakaintindi niya. Ganun yun according to our sources, sabi niya, ni Lacson, ayon daw sa kanyang mga bugwit, itong mga mambabatas sa Kamara, ang talagang arkitekto nito, mga kaibigan. Kaya daw hindi niya sinisisi ang DPWH dahil
ang mga congressmen ang silang gumawa nitong listahang ito. Yan, ang sabi ni Lacson. At ipinresinta ni Lacson yung listahan na yan na nagpapakita kung paano po pinaghahati-hati para sa bawat distrito na nag-increase, pinalaki mula sa National Expenditure Program na inihanda ng Executive Department. Pagkagaling ang Executive Department, magsusumiti yan sa Kongreso, di ba? Ng kanilang budget para sa isang taon. Ito namang mga Kongreso, na mga karamihan dyan, halos lahat yan, magnanakaw yan, di ba? Dadagdagan nila ng dadagdagan yan. Kung saan-saan magsisingit yan. Maglalagay yan doon sa Department of Public Works and Highways and Robbery sapagkat dyan madaling makapagnakaw. Sasabuatin mo lang yung nakaupo. Kaya paano ka maniniwala na yung kalihim ng Department of Public Works and Highway Robbery tsaka yung mga kawani dyan hindi kumikita sa pagnanakaw. Di ba mga kaibigan? Ayon sa General Appropriations Bill, itong General Appropriations Bill o GAB, ito ang inaprobahan ng Kamara, yung budget nito, para sa taon-taon, na ipinapadala sa Senado. Ganun yun mga kaibigan, ang sabi ni Lacson, colleagues, mga katoto, sabi niya, all I can say is, ang masasabi ko lang is, pity yourselves. Kaawaan ninyo ang inyong mga sarili. Ano ba yung pity? Magsisi, di ba? Magsisi kayo. Those of us who may have individual insertions will make you look like barangay kagawads compared to our house counterparts. Ibig sabihin niya, itong mga senador na kasama niya, mga kaibigan, ay magmumukhang barangay kagawad lang sa laki ng nanakawin ng Kamara. Pagdating sa pondo, mga kaibigan, nanakawin. Mistulang, di ba mas malaki ang pork barrel ng senador? Dati ang senador 200 milyon ang isa niyan Di ba? Ito mga congressman dati 75 milyon kada taon. At ayon kay Lacson, ang 220 distrito, kasi 220 ang miyembro, ang mga buhaya na nandyan sa Kamara, sa House of Representatives, mga kaibigan, ay nakakuha ng highest proposed funding ng panukalang pondo para mailagay sa kanilang distrito ng mahigit 1 bilyon. Isipin ninyo yan. Hindi na pala ngayon 75 million ang nakawan para sa pork barrel ng congressman. Isipin ninyo yan ngayon lang ito. Sa dinami-dami ng administrasyon, yun ang sinasabi natin Ang susi, kung gusto mo makapagnakaw, dito sa administrasyong nagsasabing galit daw sa magnanakaw, I hate corruption, pero ngayon lang ito, nakarinig ng ganito. Mga kaibigan, dati 75 million, minumura na sila ng taong bayan Di ba? Ngayon, bilyon, mahigit.
ang pinakamababa raw na alokasyon sa mga distrito umaabot sa 602 million. Sipin mo, talagang ang pakay sa pagtakbo ng mga congressman, magnakaw. Yun lang ang pakay. So, alam nyo, kalukuhan na rin yung paniwalaan pa natin yung sinasabi na walang magagawa ang presidente sa laki ng korupsyon. Hindi totoo yun. Ang nangyayari kasi, gusto ring magnakaw ng executive. Para hindi sila pakialaman, hindi nila pakikialaman. At yung mga mambabatas pagdating sa kwarta. At unang-una, ang mga mambabatas, ang silang may kapangyarihan na magpasa ng budget. Dahil kung kakalabanin sila ng executive, mga kaibigan, hindi maipapasa ang budget. Di ba? O kaya, hindi palulusutin yung nakaw ng executive. Ito ang sabi ni Lacson. You see, from a high of 15.351 billion to a low of 620 million. Sipin nyo, isang congressman, ang pinakamataas na nanakawin nito para sa 2021 budget, 15.351 billion. Siyempre, ang mga project niyan, masabi lang na merong maipagawa, di ba? Ang kailangan kasi, dispatchahin yung pera para manakaw yung kanilang kickback na malaki. Di ba? Minsan nga wala talagang proyekto Di ba? At kung may proyekto man, halimbawa, katulad dyan public works and highway, kaya demonyo mga karsada rito, kaya dito hindi matitigil ang baha. Dadating ang araw, lahat tayo malulunod dito sa baha, mga kaibigan. Bakit? Yung DPWH, patarantado Siyempre, pag dyan mo nilagay ang pondo mo, mga kaibigan, alam naman ninyo ang kitaan sa public works and highways. Minsan, itong mga pondo ng congressman, ang nangyayari dito, 60% ang ninanakaw. Tapos, yung 40% na lang ang natitira sa project. Kaya, may pagkakataon, hindi natatapos ang mga project, pero nakuha na yung pera. Yung kickback na 60%. Ganyan ang kalakaran dyan The infrastructure allocations for the congressional districts totals, to over 474.8 billion. Ang kabuuan na nanakawin ng buong Kongreso, paghahati-hatian nila sa pamamagitan ng isang departamento lang, DPWH. Sipin niyo yan isang departamento lang. Mga kaibigan, dyan lahat ibubuhos. Magkano? 474.8 billion. Para sa 220 katao lang ito. Sipin mo, 220 lang ang maghahati rito sa 474.8 billion. Pagpalagay mo na, totohanan, liitan pa natin ng konti ang mananakaw, gawin na lang nating kalahati, mga kaibigan.
at hindi ka na nakakasiguro, pagkalahati ang kickback nila hanggang 60%, tiyak na dispalinghado mga proyekto kung meron man. Di ba ho? Dispalinghado yan kasi kapos na sa budget eh. Di ba? Ang gagawin para magkasya yan, imbes na isang sakong simento, ang gagamitin, isang kilong simento na lang. Di ba? Ang gagamitin. So, ano mangyayari? Di dispalinghado yung gagawin, mga kaibigan. Di ba? Madaling masira. Kasi taon-taon nagnanakaw eh. Di ba? Pag nasira, susunod na taon, pwede na namang magpagawa ng konti. Tapos malaki na naman ang mananakaw. Hindi pa ho kasama sa presentas sa ipinresinta ni Lacson yung kung sino ang distritong nakakuha ng kung anumang alokasyon. Ibig sabihin, hindi in-specify ni Lacson sa kanyang presentation kung aling distrito ang nakakuha ng kung anong alokasyon doon sa binabanggit niyang 474.8 billion. Sabi ni Lacson, I choose not to place the names. Hindi na raw niya pinangalanan nor the names of the district kahit na yung distrito ng Kamara. Dito, hindi mo kailangan maging manghuhula para malaman mo kung sino ang may pinakamalaking budget ngayon sa Kamara. Kailangan nyo bang manghula? Hindi. Your guess is as good as mine. Sabi nga sa wikang English, mga kaibigan. Kasi alam nyo na eh, sino ba ang pinakamalapit, makapangyarihan na nasa Kamara? Hindi ako nagbibintang. Pero ganun kadapat, kasimple, yung tinatawag na sentido komon para hindi mo maintindihan kung sino ang makakakuha ng pinakamalaking mananakaw na pondo sa Kamara. Alam nyo na kung sino yun. Mga kaibigan, di ba? Ang sabi niya, kaya niya raw hindi pinangalanan kung anong distrito at sino yung congressman. Dahil nais daw niyang ituon sa issue sa halip na mamersonal. Mga kaibigan, sabi ni Lacson, pero sa nakaraang deliberations, sinabi ni Lacson na an urban district in Davao got 15.351 billion allocation under the House approved GAB General Appropriations Budget. Mga kaibigan, sa naaprubahan ng Kamara, noong nakaraang linggo, sinabi na ni Lacson na ang nakakuha nito ay yung urban district ng Davao. Di ibig sabihin, Davao City yun. Sino ba congressman doon? Ano ba yun? Pipitsugin? Mahina? Di ba yun ang pinakamalakas ngayon? Ang congressman doon, di ba, anak ng presidente? Mga kaibigan, I remember, sabi ni Lacson, I think this was 2 administrations ago.
Pag nakarinig tayo ng 500 million, isang district, gulat na tayo. O, kita nyo? Pareho sa sinasabi ko kanina. Ang sabi ko kanina yung 75 million nga, kada congressman, dati, minumura na sila ng taong bayan dahil alam natin, wala naman nangyayari. Di ba dito nga nakulong yung mga senador na mandarambong, mga kaibigan, na nandambong ng pork barrel nila? At doon sa pork barrel scam na yan sa PIDAP, na maliwanag na naiintindihan na ng publiko kung paano ninanakaw ang pera. Doon sa scam na yon, hindi ba puro peki yung project? Puro ghost yung project? O, katulad nung kay Napoles, di ba? Si Napoles ang handler ng pagnanakaw. Kung paano nila nanakawin sa pamamagitan ng palsipikadong mga foundation. O, na kunyari ay ibibigay yung pera para sa mga magsasaka. Pero wala po. Walang project na ganun. Kasi pag foundation, hindi mo pwedeng i-audit. Pagka ang pera ipinasok mo sa foundation, hindi ma-audit. Pero masama yun dahil scam yan Sindikato yan mga kaibigan Kaya ito, sabi ni Lacson, di ba nakakatotoo naman yan, merong mga 500 million isang district, gulat na tayo. Now, we are looking at billions. Kita mo, as I said, from 1 to 220 districts, more than 1 billion. Bawat isa yun mga kaibigan. Meron nakakuhang maliit, siguro, mahina yun sa administrasyon. Para na lang, ika nga po wag na siyang pumalag. Bibigyan din siya, pero maliit. Di ba? Kumbaga hindi, kasama ka, pero hindi ka kasali sa malakihan. Doon ka lang sa maliitan, mga kaibigan. Parang sindikato Lacson, ito raw, pinuna rin ni Lacson yung line items para sa multipurpose buildings. Kasi ito infrastructure Ang ibig sabihin, lahat ng pagawaing karsada, building, mga ganyan, vertical at horizontal. Infrastructure yan, mga kaibigan. Yung items, yung nakahanay na 739 line items para daw sa multipurpose buildings. Puro multipurpose building ito, 739. Ito ba priority nila? Ito ba mas importante ito? Magtayo ng multipurpose building? Importante ba yan? Anong importance meron itong multipurpose building? Diyan kayo magtaka. Bakit 739 na multipurpose building ang nakahanay na pagkakagastahan nila ng pondo na 1 milyon bawat isang multipurpose building. Mga kaibigan, yun unipormadong unipormadong halaga na tig 1 milyon. Di 739 million yan para sa 739 multipurpose buildings. If a 2 million project, sabi niya, kung ang 2 milyong project would only come up with this skeletal structure, can you imagine how a multipurpose building with 1 million allocation would look? Ito na problema, mga kaibigan. Kung multipurpose building yan, dapat malaki yan, di ba?
napakaliit ng budget para sa multipurpose building. Ang sinasabi ni Lacson, kung meron kang 2 million project, skeletal lang yan. Di ba nakikita ninyo yung mga parang ginagamitan lang ng bakal, di ba? Pundasyon lang yan. Can you imagine? Kung ano ang itsura ng isang multipurpose building na 1 million lang ang allocation budget. Di wala yun. Mga kaibigan, ibig sabihin ito'y palsipikadong mga project ito. Kasi hindi ka panipaniwala na sa halagang 1 milyon, makapagtatayo ka ng multipurpose building. Ang maliwanag dito, maliwanag pa sa sikat ng araw na ito'y nakaw lang ito. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Dati na ho, merong kinu-question si Lacson na skeleton infrastructure projects. Na nananatiling hindi pa natatapos. Sa kabila na ito'y nakatanggap na nga ng milyon-milyon pang pondo sa mga nakaraang taon at nagpapadagdag lang ng budget dito sa 2021 budget. Ano yan? Taon-taon dagdag. Ang ginagamit na dahilan, yung ikinuha nila ng pondo, pagkatapos, hindi nila napatapos. Yun ang gagawin. Parang ano to? Dolomite. Diyan sa Manila Bay. Hanggang inaanod ng tubig ang dolomite sa Manila Bay, gastos ng gastos yan, tambak ng dolomite. Mayat maya yan, mga kaibigan. Di ba? Para lang maubos yung pondo. Mga kaibigan, yan ang ibig sabihin yan. Sabi dito, one of the skeleton projects, isa sa mga proyektong kung tawagin Kalansay, skeleton, na unang ipinakita ni Lacson sa debate, yung multipurpose building sa Pangasinan, na merong 2 milyon na na-allocate na rito noong 2019. 2 million. Pero, ang nakatayo lang, vertical steel beams. Yun lang ang naitayo. Siyempre, kulang yun At yung sinasabi nilang multipurpose buildings na yan, kung di ako nagkakamali covered court lang yan Mga kaibigan Pero sabihin mong covered court lang yan, kulang pa rin yung budget na yun. Kasi kayo ang kumuwenta. Di ba? Ngayon. One of the skeleton, yun na nga ang sinasabi. Kaya, ang mangyayari dyan, hingi ng budget. Gagamitin dahilan, yung hindi matapos-tapos. Paano matatapos yun? Kaya tinayo yun para gamiting dahilan. Para tuloy-tuloy ang nakaw. Yun ang ibig sabihin nun. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Are you desiring cheesecakes and tres leches cakes?
big or small appetite, we are here to satisfy your sweet cravings. Like our FB page, Sugar Baby by Anna and AJ, for you to see our products. DM us for your inquiries and orders. Sugar Baby by Anna and AJ, the best quality cheesecakes in town. Are you craving for pork barbecue or boneless chicken barbecue? Yung sauce pa lang ulam na. O kaya sisig o rolls. Yung malasa, yung masarap. Nakakagutom! Ano pang hinihintay nyo? Order na sa Barbecue Boss. Davao street food flavor at its finest. Like our FB page, Barbecue Boss NCR, for your orders and inquiries. Check nyo ang aming menu at siguradong maiibigan nyo. Barbecue Boss, home of Davao's walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Rapid Fire! Alam nyo mga kaibigan, bakit natin ito pinag-uusapan ngayon? Very timely. Kasi po, nakakaawa ang mga kababayan natin na hindi nila alam kung kailan sila makakabalik o magkakaroon muli ng matutulugan. Siguro naman nanonood kayo ng balita sa telebisyon. May mga kababayan tayo sa karsada na natutulog para lamang hindi sila makabalik sa bahay dahil wala silang tutulugan at makapanghingi sila ng makakain sa mga dumadaan na mga motorista. Yan ang kahambal-hambal na kalagayan ng marami nating kababayan ngayon na napinsala ng bagyong Ulysses, na nagagalit pa sila kapag may kamukha ni lalo si Vice President Leni Robredo ang agad na tumutugon kahit papano para mapagaan ang paghihirap ng kalooban ng ating mga kababayan. Ginagawa pa nilang masama. Very timely ito. Bakit ito? Ito alam mo ninyo, kung hindi magnanakaw ang mga congressman, ito naman banggit ko na yung iba in passing sa mga nakaraan nating programa. Noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, ipinatawag niya, 2004 ito naging senador si Mayor Alfredo Lim. Pinatawag niya ang mga senador kasi ang pork barrel ng senador ay 250 million kung di ako nagkakamali. Bawat isang taon. Hindi kasama yung speaker, Senate President. Mas malaki yun. Kaya sila pinatawag sa pulong nitong si Gloria Arroyo, mga kaibigan, para pakiusapan na kung maaari ay gawin kalahati na lang muna yung kanilang pork barrel. Magtataka kayo Pinipilit nilang magkaroon ng pork barrel, labag sa batas yan Unconstitutional. Paano ka magiging mambabatas kung hindi ka kumikilala sa saligang batas? Wala kang karapatan na panukala ng anumang batas kung hindi mo kinikilala ang saligang batas. Ang sabi sa desisyon ng Korte Suprema, ang anumang pork barrel, any form, yan ay
labag sa saligang batas, mga kaibigan. Sapagkat ang mandato ng mga mambabatas hindi po magpatupad ng anumang mga proyekto. Ang pagpapatupad ng proyekto at paghawak ng pondo para sa implementasyon ng mga proyekto, yan ay teritoryo ng executive branch. In the same manner, ang judiciary sa pangunguna ng Korte Suprema, hindi rin pwede mag-pork barrel yan. Kasi wala rin silang ganyang mandate. Para gumawa ng proyekto, hindi pwede yun. Ganun din ang legislative, yan yung mga mambabatas. Sapagkat may kanya-kanya silang mandate. Ang mandate ng executive ay magpatupad ng mga proyekto. Nasa kanilang teritoryo yun. Yun namang legislative, magpasa ng mga batas. Pero pinagpipilitan nilang sumandok ng pondo at gagawa ng proyekto. Ba't pa kayo tumakbong mambabatas? Diba? Gusto mo pala magpatupad ng proyekto, di tumakbo ka local official. Sa local ka tumakbo. Wag sa legislative. Hindi ba? Matakaw ka pala sa pondo Ngayon, nung panahon na sinasabi nating ipinatawag sila, ang sabi nga sa kanila ni Gloria Macapagal Arroyo ay, kung pa pwede, kalahati na lang muna ang maging pork barrel nila for that specific year. 2004 yata yan. Mga kaibigan. Ngayon, si Mayor Lim, ang bukod tangi, first term ni Mayor Lim yun. Hindi man siya naka-second dahil 3 taon lang nag-resign na siya bilang senador. Ano sabi ni Mayor Alfredo Lim? Kung maaari, hindi ako kukuha ng pork barrel kahit 5. Ngayon, yung pork barrel ko, kung maaari, ilagay ninyo bilang pambayad sa kapital ng utang. Idagdag ninyo. Di ba? Doon sa kapital, hindi sa tubo. Doon ninyo ilagay yung pork barrel ko. Ibig sabihin, para makapagpagaang sa bayarin na binabalikat ng taong bayan. Sapagkat tayo ang ginagamit nilang tagapagbayad ng utang na ninanakaw ng mga nasa gobyerno. Mga kaibigan. Ngayon, ito ang kinakaharap natin ngayon na katakot-takot ito Kalamidad din yan, pandemya na yan. At bali ba, meron na ng pandemya, ang dami pa nating kababayan ang nawalan ng bahay. Di ba tinatanong natin nung sinasabi natin nung isang gabi na merong estimate lagi yan di ba? Kung gaano kalaki ang pinsala ng kalamidad sa lugar. Dapat naka-report lahat yan. Ilang bahay o ilang bahay ang nasira na hindi na pwedeng matirhan, mga kaibigan. Ilan ang magsasaka na nasiraan ng kanilang pananim. Dapat naka-itemize lahat yan. At saka mo sasabihin, ang estimate, more or less, ay ganito. May estimate na yung lalawigan ng Isabela Hindi ako nagkakamali, more than 1.3 billion. 1 billion at mahigit 300 milyon. Okay? Alam nyo kung hindi magnanakaw ang gobyerno, tuwing may kalamidad,
ultimo nga yung donasyon para ibigay sa tao Sipin mo itong ninanakaw na ito. Bilyon-bilyon piso para sa 220 katao ang maghahati-hati. Pagkatapos, ang ibinibigay ng gobyerno sa mga nasalanta ng kalamidad, ng bagyo, relief goods. Mga kaibigan, sipin ninyo yan, bali ba? Hindi mo alam kung pagkabigay siya ng relief goods, kailan ulit ang kasunod? Wala na yun Karaniwan namang ibinibigay na relief goods niyan, pag napaabot mo ng 2 araw, nagtipid ka. Di ba? O kaya, mag-isa ka lang. 2 lang kayo. Di ba? 2 araw. Karaniwan, lalo, malaki ang pamilya, kulang pa sa 1 araw yun Ilang kain ba 1 araw? Di ba 3? Kahit 2 kain 1 araw yun, kulang yun. Ano yung sinasabi natin? Tingnan ninyo sa Japan, natatandaan nyo ba? Ito, didetalyihin natin Dito, sa Japan, hindi magnanakaw ang gobyerno. Makikita ninyo. Kaya, pag dumating ang kalamidad, merong nasalanta mga tao, mga kaibigan, sandali lang, makakabangon na sila. Ganito ginawa sa Japan, Nung nagkaroon ng tsunami, di ba? Lumindol, nagkaroon ng tsunami. Natatandaan nyo, ilang taon na yun? Nakakaraan. Alam ba ninyo, magkano tinanggap na pera mula sa gobyerno nung mga mamamayan na nasalanta? Sa Fukushima, meron pang ibang mga lugar dyan, di ba? Sendai yung tinamaan yan Ngayon, alam mo ninyo kung magkano binigay sa kanila ng national government? Immediate ito Siyempre, kinuha lang yung census nila, di ba? Ilang kayo sa pamilya. Ang bawat isang tao, yung magulang, 2 yung magulang, di ba? Nanay, tatay. Nakakuha sila binigyan sila ng gobyerno ng tig 400,000 yen. 400,000 yen sa nanay, 400,000 yen sa tatay. Ilan ang anak mo? Kung 5 ang anak mo, mas malaki makukuha ng anak kaysa sa magulang. Ibinigay sa kanila. Magkano? Bawat isang anak, 600,000 yen. Ang 100,000 yen, katumbas na 50,000. 200,000 sa nanay, 200,000 sa tatay. Magkano yun? 400,000 kagad yun. Kung meron kang 5 anak, 600,000 yen, mas malaki ang sa anak. Bawat isa. Magkano yun? Pagkatapos, meron silang, tatanungin sila, tinanong sila, anong gusto mo? Mangungupahan ka, babayaran namin, habang ginagawa ang bahay mo. Ipagagawa ka ng bahay. O, saan mo gustong tumira? Meron ako, yung kakilala namin, kamag-anak ng, doon kami tumuloy nung nakaraang punta namin sa Japan. Taga Fukushima sila Sila, yung malapit talaga sila sa dagat, kaya nasira yung bahay nila. Lahat ng kasangkapan, sira. Alam ba ninyo? Ayaw na nilang tumira doon, natakot na sila. Nagkaroon ng trauma.
Kaya lumipat sila sa malayo, sa Nagoya. Sipin mo, layo nun. From north to south, mga kaibigan. Papuntang south yung Nagoya. Oh, yung Fukushima naman, papuntang north yun. Mga kaibigan. Ngayon, ang nagbayad nun, gobyerno, ng inupahan nilang bahay for 4 years. Na upa ng bahay. Binayaran ng gobyerno. Yung bahay, babayaran ng gobyerno, uupahan, nang hindi hihigit sa 80,000 yen. Magkano yun? 5,000 ang 10,000 yen is 5,000. O, times 8 mo. 40,000 pesos. Yung 80,000 yen. 8 lapad. Diba? Upa ka hanggang 40,000 na halaga ng bahay. Sa loob ng 4 na taon, binayaran ng gobyerno. Ano pa ang package nun? Yung nilipatan nilang bahay na inupahan ng gobyerno para sa kanila. Alam ba ninyo? Inilagay ang lahat ng appliances na kailangan nila. Television, washing machine, lahat. Lutuan, air condition, na may heater. Kasi doon, dual yung ano nila ron eh. Aircon pag malamig, heater yung pagka winter. Mga kaibigan. Sipin ninyo yan Bilangin ninyo yan, benepisyong yan. Pagkatapos, meron silang 10 kilo ng bigas isang buwan. Medyo mahal ang bigas doon. Mga kaibigan, mas mahal ng konti kaysa sa atin. Doon 10 kilo ng bigas. Every 2 weeks, 5 kilo ang ibibigay sa iyo ng gobyernong bigas. Hindi yung bigas na may bukbuk. Japanese rice ito. Walang may bukbuk doon na bigas. Nakatulad ni Kalida. Si Kalida, magtaka ka, hindi naman bigas, may bukbuk eh. Diba? Ngayon, ano pa? Alam ba ninyo na yung buong pamilya nila hanggang ngayon entitled sila kung gusto nilang mamasyal doon sa pinanggalingan nilang lugar. Babayaran ng gobyerno lagi ang kanilang round trip ticket sa train, Shinkansen, bullet train. Mga kaibigan, 2 beses isang taon. Sipin ninyo yan. Twice a year yun, mga kaibigan. Ngayon, after 4 years, 4 years ang sasagutin sa'yo, hindi ka na nila tutulungan doon sa pagbabayad mo ng renta sa inuupahang bahay. Pero, kung magpapasya ka na makabalik o gusto mo nang bumalik doon sa pinanggalingan mong lugar kung saan ka nasalanta ng kalamidad, ay tutulungan. Ito mga pala, yung round trip ticket nila na mamasyal doon sa lugar na pinuntahan, na pinanggalingan nila, para sa pamilya nila, round trip ticket yun, pati hotel, sasagutin ng gobyerno. Siyempre, pagpunta mo ro, wala ka nang tutuluyan. Hotel, sagot ng gobyerno.
Anak ka ng baka, ho. Bakit? Tao yan eh. Mahal nila ang mamamayan nila. Mga kaibigan, walang nagmamahal na politiko sa mamamayan dito ngayon. Yung iba, hindi pa natin nasusubok. Kaya natin ito sinasabi. Mga kaibigan, ngayon, after 4 years, naka 4 years na silang mahigit na eh. Ang tagal na nung nangyari yun sa Fukushima, di ba? Yung tsunami. Kung magpapasya silang bumalik doon sa kanilang pinanggalingan, bibigyan sila muli ng pera para makapagpatayo ng kanilang bahay. Dito, relief goods. Mga kaibigan, wala na ho tayong oras. Magpapaalam muna tayo sa mga tagapakinig natin sa DWBL. Hanggang alas 11 po ang ating palatuntunan. Nagsisimula ng alas 10 ng gabi. At Lunes hanggang Biyernes po yan, DWBL 12:42 sa inyong mga talapitan. Pero wag po kayong alis dahil babalik po ang Lapid Fire pagkatapos lamang ng ilang saglit. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 12:42. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Puli na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at pining-pining programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWBL. Planuhin ang pamamasyal upang masigurong sulit ang inyong bakasyon sa Land of the Rising Sun. Respetado at mapagkakatiwalaang Filipino tour operator sa Japan. Roy Japan Tour. Roy Japan Tour. Contact WhatsApp and Viber 819023885888. Do you want to experience authentic Filipino cuisine? Drop by or order at Tali and Tiago Filipino Restaurant. Filipino food at its best. Check out their specialties, food packages, and promos that fit your budget. Tali and Tiago Filipino Restaurant via Cayo Mario, 16A 00192, Rome, Lazio, Italy. Enjoy food at the comfort of your home. For more info, kindly call or message us at 320-722-0797 on WhatsApp or on FB page at Tali and Tiago.